Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rico Buhaya, shoutout kay Entines Icomay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Kung sabihin natin na nakakagulat na sabihin na ang Panginoon ng kakaibang kapangyarihan ay nabugbog. Pagkatapos, lampas sa paglalarawan na nasira ang hangganan ni Master Guyu. Mula sa simula ng kompetisyon ng martial arts sa mundo, ang hangganan ng templo ng Kishan ay umiral sa daan-daang milyong taon. Gayunpaman, gaano man karaming matinding labanan ang naganap sa templo ng Kishan, ang hangganan ng Kishan ay hindi kailanman nawasak ng sinuman. Hindi dahil walang humahawak dito nang walang ingat sa proseso ng pakikipaglaban. Sa katunayan, ito ay madalas na tinamaan ng hindi sinasadya at kahit na mabangis na inatake ng ilang beses. Gayunpaman, ito ay ligtas at maayos. Bagamat ang mga tao sa palasyo ng Kishan ay hindi kailanman nakikilahok sa anumang mga pagtatalo sa mundo, pinamamahalaan lamang nila ang paligsahan sa martial arts bilang isang neutral na tao. Paanong ang mga tao sa palasyo ng Kishan ay walang mga pambihirang kasanayan kung ang Chinese cube ay maaaring umupo sa posisyon na ito. Mula sa energy barrier sa labas ng hall, hanggang sa iba't ibang uri ng kakaibang apoy sa hall, hanggang sa challenge arena, hanggang sa pagpapakita ng barrier, sa katunayan, lahat ito ay manifestations ng lakas ng Kishan Hall. Sa makatuwid, ang pagkakaroon nito ay tila simple, ngunit talagang hindi masisira. Ang pagganap sa paglipas ng mga taon ay sapat na upang ilarawan ang puntong ito. Pero ngayon, sira na. Higit pa rito, hindi ito absolute force, ito ay isang bagay na nataman niya ng paglipad. Sa makatuwid, maaari nating isipin kung gaano kalaki ang puwersang ito. Halos mabali ang mga ngipin ni Ye Gucheng. Hindi niya matatanggap ang ganoong larawan, at ang abo sa isang tabi ay kasing putla ng abo. Ang larawang inaasahan nila ay hindi lamang lumitaw, ngunit napunta rin sa ibang direksyon na taliwas sa kanilang kagustuhan. Sino ito? This guy. The power can be so amazing. Parang sa harap niya, parang biro ang pangalan. Ye Gucheng clenched his teeth and said coldly. Sumimangot din si Abo Xianling, ngunit desperado niyang iniisip kung sino si Aaron. Sa kasamaang palad, wala siyang mahanap na master sa mundo na may katulad na estilo. Matapos ang pagkabigla, ang lahat ng mga tao sa entablado ay tumingin sa Aaron ng may takot, pawis at pakiramdam na walang laman. Takot na takot sila sa sinabi nila kanina. Kung sila ay narinig niya at pagkatapos ay titigan ang kanilang mga sarili, ito ay kakilakilabot. Kaya, sa lalong madaling panahon, ang mga taong naroon ay walang anumang mga password. Biglang-bigla, gumawa sila ng parehong aksyon na may kahangahangang pagkakapare-pareho. Iyon ay, masunurin nilang ibinaling ang kanilang mga mukha, hindi banggitin ang pagtingin sa Aaron. Ang mga taong ito ay natatakot sa anumang pakikipag-eye contact sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, maging ang Panginoon ng kakaibang kapangyarihan ay napatay ng isang suntok sa harap niya. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon sila upang labanan ang gayong mga tao? Aaron disdain ng isang ngiti, lumiko, lumakad patungo sa entablado. Aaron isang kalsada. Ang isang grupo ng mga tao ay mabilis na umiwas, para sa takot sa Panginoon masyadong malapit, kaya sa kaso ng nakakasakit sa mga kaayla hilakbot na Panginoon.
Matapos hintayin na umalis si Aaron, biglang umiyak ang tahimik na lugar. Ang pagpatay kay Aaron sa kanyang imahinasyon ay may malaking kabaligtaran, na nangangahulugan na maraming tao ang nabangkarot ngayong gabi. Sa oras na ito, si Bai Xiaosheng, na nakatingin sa malayo sa harap ng kanyang silid, ay biglang naunawaan ang ibig sabihin ng sinasabi ng Aaron na maraming tao ang malugi ngayong gabi. Nabigla ang puso niya sa pagkakataong ito. Natural na umaasa siyang mananalo si Han Sanchen. Gayunpaman, sa simula pa lang, wala siyang masyadong pag-asa, o wala man lang pag-asa. Gayunpaman, hindi lamang sinira ng Aaron ang kanyang ideya, ngunit hindi rin nagpakita ng awa. Dahil durog na siya sa halimaw. Ang Mystic Alliance, Mystic Alliance, Mystic Alliance, Mystic Alliance, Mystic Alliance, Mystic Alliance, Mystic Alliance sa oras na ito, ang karamihan, isang tao biglang matigas na pressure na nasa sabik, sumisigaw. Kung ikukumpara sa mga umiiyak ng mapait at nabigo sa taya, sa oras na ito, siya ay biglang, ngunit din kaya nakakainggit. Siya ay natagpuan na ito ay tila wala sa oras. Agad niyang inikat ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na sumigaw. Ang misteryosong alyansa ay, biglang, sa isang sulok sa di kalayuan, ang isa pang lalaki na nanalo ng pera dahil sa Aaron ay hindi maitago ang kanyang pagkasabik at nag-echo sa isa't isa. Kabilang panig, bagamat maliit na apoy lang, hindi ko alam kung kailan dumami ang tumugon sa panawagang ito. Sa isang sandali, ang slogan ng Mysterious Man Alliance ni Ubi ay umalangaw-ngaw sa bulwagan ng Kishan. Sa isang mataas na silid, sinampal ng anino si Aljun ng malakas, ito ang basurang sinabi mo sa akin. Puno pa rin ng hindi makapaniwala ang buong mukha ni Aljun. Paano niya naisip na ang mga bagay ay uunlad sa ganitong yugto? Hinawakan ang kanyang pulang mukha, mabilis na lumuhad si Aljun. Isang segundo na ang nakalipas, nalubog pa rin siya sa kagalakan ng pagkapanalo sa preliminaries ng Justice Minor League ngayong gabi. The next second, tuluyan na siyang nagising sa sampal na ito, kung basura siya, ano ka, Master? Minaliit lang ni Aljun ang lalaking iyon. Bagamat siya ay may kasalanan, oras na para magpatrabaho ng mga tao. Mangyaring huminahon. Sa pagkakataong ito, nagmamadaling lumuhad si Aoyong at nagmamakaawa. Underestimated. Minamaliit ng halimaw ang lalaki at binawian ng buhay. Sinasabi mo pa ba sa akin? Galit na sabi ng madilim na anino. Pagkatapos ng madilim na anino, siya ay bumantong hininga, gayunpaman, ang kakaibang kapangyarihang kagalang-galang ay may isang simpleng pag-iisip at nabuo ang mga paa. Ilang sandali na lamang bago siya matalo. Aoyong, ang batang iyon, dapat mong bigyang pansin ito. Kung ang kanyang okay na ang next performance, makakaisip ka talaga ng paraan para mapasama siya sa walang kamatayang si area natin. Tuldok, tumanggaw si Aoyong. Sana maging karapat-dapat siyang maging isang sangla ng aking buhay na walang hanggan. Shadow malamig na boses matapos na nagsasabi, liwanag ilipat, ang window ay automatikong sarado malumanay. At ngayon, nasa isang kwarto. Galit na bumalik sa kwarto si Abbas Xianling at ang kanyang partido. Ang mga boses ni Han Sanchen ay parang naglagay ng punyal sa kanilang puso, na naging dahilan para mahirapan silang alisin ang kanilang masamang espiritu. Mahirap para kay Aaron na tanggapin na siya ang nanalo, at ngayon ay mas nambobola pa siya ng publiko, na lalong nagpapasama sa kanila. Pagbalik sa silid, ipinalakpak ni Abbas Xianling ang kanyang kamay sa mesa ng malakas, at humihingal ang buong kapaligiran. Mahigpit siyang sinundan ni Ye Gucheng. Mas galit siya kay Abbas Xianling. Paanong ang makikitid na lalaking ito ay makakita ng iba kaysa sa kanya? Mas lalong hindi makita ang taong may pinanggalingan sa sarili na mabuti. Damn it, this strange power master is really a damn loser. Kilala rin siya bilang Master of Killing Evil. Ano ang problema? Patay na ba ang lahat ng Evil Killing Masters? Kahit ang ganitong uri ng basura ay nasa listahan. Ye Gucheng Kiz ang paglabag ay isang malaking pagkatalo. Ngunit pagkatapos ng pag-alitan, nalaman niyang matamang nakatitig sa kanya si Abbas Xianling. Pagkatapos ay may naramdaman siyang mali, Abbas, hindi kita sinadya, I just. Ang kakaibang kapangyarihang kagalang-galang na ito ay naghahanap ng isang dawas na kapareha sa loob ng mga dekada, na kilala sa buong mundo.
Sa palagay ko mayroon siyang opisyal na inabandona ang kanyang pagtatanim para sa kadahilanang ito, upang hayaan niyang patayin ng isang binata sa lawa ang kanyang aso. Sa oras na ito, mabilis na humakbang si Wuyan para pakalmeyan ang kapaligiran. Sinasabi na siya ay nagbago ng higit sa 30 dawas na mga kasama, at normal para sa kanya na mapagod. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na siya ay nasa paglalakbay ng higit sa 30 dawas na mga kasama, ngunit siya ay nasa panganib. Si Lu Yunfeng ay gumawa din ng tunog sa oras na ito. Tama, ang kakaibang kapangyarihang kagalang-galang ay hindi umatake sa entablado ngayon, kaya tila napakalakas ng bata. Sa katunayan, ito ay ang kawalan ng laman ng katawan ng kakaibang kapangyarihan na kagalang-galang. Tumanggaw si Abbas Xianling, at medyo bumaba ang galit niya. Hanggang ngayon, ayaw nilang aminin ang lakas ng Aaron, ngunit mas sinisisi ang patay na kakaibang puwersa na si Zun. Gu Cheng, sino ang susunod na kalaban ni Aaron? Ang susunod na laro, kung walang aksidente, ay dapat na 8 grupo ng 4 na koponan ng apoy na apo laban kay Gaiang. Gayunpaman, ang paglilinang ng Gaiang ay hindi bumuti sa loob ng 10,000 taon, laban sa apoy na apo, makatitiyak lamang siyang matatalo. Ayoko nang makitang ipagmamalaki pa ng batang iyon ang kanyang kapangyarihan. Hanapin mo si Lolo Wu. Ayokong makitang maulit ang eksena ngayon sa susunod na laro. Abbas Xianling. Tumanggaw si Ye Gotcheng, oo. Gagawin ito ngayon ni Gotcheng. Maghintay. Nang makalakad lang ng 2 hakbang si Ye Gotcheng, pinigilan siya ni Abbas Xianling. Pagkatapos, kinuha ni Abbas Xianling ang isang kahon mula sa kanyang kamay, bigyan mo siya ng tabletang ito. Abbas, ito ang top-level white jade do na ibinigay sa iyo ng walang kamatayang si Arya. Ibinibigay mo ba ito sa iba? Nang makita ito, nagulat si Ye Gotcheng. Ano ang pagkawala ng isang jade do? Ito ay mas mabuti kaysa sa clown na iyon na nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan sa harap ko ay malamig na umiyak si Abbas Xianling. Matapos marinig ito, si Ye Gotcheng ay agad na tumanggo at mabilis na umatras. Misteryosong tao, nakikita ko kung mamamatay ka sa pagkakataong ito. Ang maliit na kahon na iyon, mabangis na sabi ni Ye Gotcheng sa oras na ito. Sa oras na ito sa ibang silid. Kung ikukumpara sa kanilang galit at ayaw, sila ay puno ng tawanan. Ang ligtas na pagbabalik ng Aaron ay natural na napakasaya para kay Ivory. Pagkatapos ng isang maliit na pagdiriwang kasama si Bai Xiaosheng, si Ivory ay nagbigay kay Aaron at isang foot massage. Sa lawa ng ilog ay misteryosong naubos ng maaga, at ang pagpupulong na ito ay nawala. Nagdulot ka ng sensasyon ngayong gabi. Makinig, may mga tao pa rin sa labas na tumatawag sa iyo ng pangalan ng liga. Nakangiting sabi ni Ivory, gusto ko ring maging low profile, ngunit ang lakas ay hindi pinapayagan. Tumawa si Aaron. Oo, ikaw dapat ipagmalaki. Sino ang nagpabiye sa iyo na talunin ang Panginoon ng kakaibang kapangyarihan? Sabi ni Ivory na may masayang mapait na ngiti. Biglang inikot ni Aaron ang kanyang ulo at tumangala kay Ivory, sa tingin mo ba nakakamangha na napatay ko ang kakaibang Power Master? Tuldok, ang Panginoon ng kakaibang kapangyarihan ay ang pumapatay sa masamang mundo. Siya rin ay kinikilala bilang isang dalubhasa sa lahat ng direksyon. Maaari mo siyang patayin sa isang suntok. Siyempre, ito ay mahusay. Naririnig ito, Aaron ay hindi masaya, ngunit nakakunot ang noo. Sa Ivory napakakakaibang oras. Aaron biglang sinabi, ngunit gusto kong sabihin, ang aking suntok, hindi sapat para sa aking 6 na tagumpay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.